Iti na naman sa galit itong si Zoe dahil nalaman niyang nagsisinungaling ang kanyang daddy at talagang nagtatagpo at nagkikita nga sila ni Annalyn at nandoon nga pala talaga si Annalyn sa FX. Huling nga niya ito dahil talagang hindi siya mapakali. Tiningnan niya ang cellphone ng kanyang daddy at doon nakita niya ang conversation ni Annalyn at ni Dr. RJ na talagang nag-uusap sila at niyaya pa niya itong magkita sa labas para mag-dinner. Todo selos na naman ang bruheldang Zoe at agad naman niyang ikinuwento sa kanyang inang si Moira. Dito nga ay mapapahamak na naman si Annalyn sa mga kamay ni Moira sapagkat manggagalaiti ito at may plano namang gagawin dito nga kay Zoe na wag na siyang mag-alala dahil siya na daw ang bahala dito kay Annalyn. Dahil sa sobrang inis niya, pinuntahan niya itong si Annalyn. Imbis na si Dr. Tanyag ang pupunta sa isang dinner, siya ang pumunta at may daladala pa siyang cake. Ayan naman, sobrang gulat ni Annalyn nang makita ang mukha ni Moira sa harapan niya na tela isang tigre na mukhang lalapain na nga siya nito sa sobrang inis nito. Sinabihan siya nito na sobrang kapal nga raw ng kanyang pagmumukha at talagang malakas ang loob na lumapit sa kanyang asawa. Gulat ng mga sumunod nang mangyari dahil inihilamos ni Moira ang daladala niyang cake dito nga sa kay Annalyn. Kawawa naman ang ating bida talagang kaiyak ang kanyang sinapit. Ang gusto lang naman niya ay kunting oras at panahon at kunting pagmamahal para sa kanyang tunay na ama. Subalit napakalupit ni Moira. Taman nga ni RJ ang pinagagawa nitong kanyang asawa ay nagalit ito sa kanya dahil sobra-sobra na nga itong si Moira. Tinanong nga ni RJ kung bakit nagawa ni Moira na saktan ang kanyang anak. Wala naman itong masamang ginagawa sa kanya. Labis na nga ang kanyang pagmamaltrato dito. Sinabi ni Moira na nakakainis daw talaga si Annalyn dahil kahit anong gawin niya ay pilit pa ding lumalapit. Si Annalyn daw ang maging dahilan kung bakit masisira ang kanyang iniingat-ingatan na pamilya. Subalit sumagot si Doc RJ dahil sa sobrang inis niya dito kay Moira na walang ibang sisira sa kanyang pamilya kundi ito ngang si Moira lang daw dahil napakasama umano nito at nakakagulat ang mga sumusunod na pangyayari dahil nagawang sampalin ni Moira ang kanyang asawang si RJ. Talagang pinatutunayan nga lang ni Moira na talagang ang lupit niya at hindi nga kaaya-aya ang kanyang ugali. Ako naman talaga, dapat RJ hindi ka na talaga nakikinig dyan sa bruha mong asawa dahil talagang hindi yan mapagkakatiwalaan. Dapat mo nang alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa iyo nung nahulog ka sa hagdan. Nang malaman nga ni Lynette ang nangyari sa kanyang anak ay galit na galit nga ito. Nagtatalo nga ang dalawa at hindi niya maintindihan itong si Annalyn dahil ilang beses na nga ito mapahamak at masaktan ay lumalapit pa rin sa kanyang ama. Dito naman sinabi ni Annalyn na sana rin daw maintindihan siya ng kanyang ina na wala siyang ibang hinahangad at talagang hindi niya matatago sa kanyang sarili na ninanais pa rin niya na kahit papaano ay makasama ang kanyang ama. Ako naman talaga, mukhang magkatagpuan pa nga ang mag-ina dahil sa pangyayaring iyon. Guys, pakabangan na lang natin ang mga mainit na tagpo ng Abot Kamay na Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for your effort. God bless everyone.